Isa pang mahalagang waterway ang maaaring magsara sa gitnang silangan matapos ang mga ulat na pinaghahanda na ng Iran ang Houthi rebels sa Yemen na harangan ang Bab el-Mandeb Strait na dinadaanan ng mga barko papasok ng Red Sea. Ayon sa mga ulat, napag-usapan na ng pamunuan ng Iran ang plano at naipabot na ito sa mga Houthi allies bilang tugon sakaling ituloy ng Estados Unidos ang pag-atake sa mga power plant, tulay at iba pang energy infrastructure ng Iran. Nakapwesto na rin umano ang mga missile at drone ng Houthi laban sa Bab el-Mandeb Strait at naghihintay na lamang ng utos mula sa mga kinatawan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na nasa Yemen. Ang Bab el-Mandeb Strait ay matatagpuan sa pagitan ng Yemen at Djibouti at nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden. Isa ito sa pinakamahalagang daanan ng mga barkong may dalang langis at kalakal sa buong mundo. Matapos isara ng Iran ang Strait of Hormuz, dito na dumadaan ang malaking bahagi ng mga export ng langis mula sa Gulf, kabilang ang mahigit 70% ng export ng Saudi Arabia na idinadaan sa Red Sea Port of Yanbu. Kung maisasara rin ang Bab el-Mandeb, mapuputol ang dalawang pinakamahalagang ruta na ginagamit sa pagluluwas ng langis sa gitnang silangan. Una nang nagbabala si US President Donald Trump na tatargetin ng Estados Unidos ang mga power plant at mga tulay ng Iran kung hindi ito babalik sa negosasyon. Bilang tugon, nagbanta ang IRGC ng mas malawak na pagganti sakaling ituloy ng US ang plano nito. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. Babala pa ni Katam Al-Anbiya Military Command Spokesperson Ibrahim Zolfaghari, asahang mas magiging malawak ang gagawing pagganti ng Iran kumpara sa mga nauna nitong pag-atake. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. Matagal nang kaalyado ng Iran ang Houthi rebels sa Yemen bilang bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance, kasama ang Hezbollah sa Lebanon at ilang Shiite armed groups sa Iraq. Kasalukuyang nahaharap sa magkakahiwalay na girian ang mga grupong ito laban sa mga kampi ng Estados Unidos. Kabilang ang patuloy na labanan ng Hezbollah at Israel sa Lebanon at ang muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Houthi at Saudi Arabia matapos ang pag-atake sa Sanaa International Airport. Bilang ganti, nagpakawala ang Houthi ng mga missile laban sa mga target sa Saudi Arabia at nagbabalang palalawakin pa nila ang mga pag-atake kung magpapatuloy ang agresyon laban sa kanila. در حد ملت ما نبود، اما فقط میخواستیم تذکری بدهیم. معادله واقعی این بود که صنعا را زدی باید ریاض را میزدیم. اگر بندر را بزنی بندرت را میزنیم. اگر محاصره کنی محاصرت میکنیم. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa ulat ng US Central Command o CENTCOM, tinamaan nila ang mga command center, air defense site, coastal surveillance facilities at mga targets sa Bandar Abbas at Greater Tund Island. Layunin pa rin ng pag-atake na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga barkong dumaan sa Strait of Hormuz. Bilang ganti, naglunsad ang Iran ng mga pag-atake sa mga base militar at pasilidad ng Estados Unidos sa Jordan, Kuwait at Bahrain. Habang patuloy ang pagala ng labanan, nagbabala ang mga eksperto na ang posibleng sabay na pagkakasara ng Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagkagambala sa supply ng langis sa mundo at magpalala pa sa pandaigdigang krisis sa enerhiya, kalakal at seguridad sa pagkain. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.